Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. I-recap ko lang guys sa inyo kung ano yung mga physical symptoms na naranasan ko bilang isang anxiety sufferer. Isinulat ko dito guys para maisa-isa ko sa inyo. Unang-una ang pinaka-top ko is yung dizziness o yung pagkakahilo. Yung pagkakahilo ko guys noon 24/7. Sa unang taon ko na naranasan ang anxiety symptoms, ang dizziness or yung hilo or pagkakahilo ang aking pinaka simptomas na ang hirap kong nilabanan kasi 24/7 siya. And then yung isa is yung parang nasusuka ka. Nasusuka ako. Minsan guys, naranasan ko rin nagsuka dati. And then yung dizziness at pagkakahilo, yun yung una ko. Pero yung parang feeling ko masusuka ako or nagsusuka ako, madalang ko siyang maramdaman. Pero kasama siya noong unang taon kong nagkaroon ng anxiety. And then next one is yung feeling ko mahihimatay ako. Madalas ko guys maranasan yun noong ako ay nagkakaroon ng pagkakahilo, yung unang taon ko na nagkaroon ako ng anxiety. Madalas kong maramdaman yung feeling ko matutumba ako, feeling ko mahihimatay ako. And then next one is yung pressure headache na tinatawag. Yung pressure headache guys, iba-iba. Meron yung kalahating area lang ng ulo mo. Yung isa guys, minsan dito lang sa sa likod, minsan sa batok, minsan left lang, minsan right lang. Nagkaroon din ako ng cluster headache. Meron din akong parang yung in-explain ko dati, parang may rubber band yung noo ko so sobrang sakit ng ulo ko. And part din siya ng parang may vertigo ako ganon. Migraine, headache, yun mga yun naranasan ko. And the next one guys is yung hard to keep breath. Sobrang hirap guys nung nagkaroon ako ng yung hyperventilation na tinatawag. Isa yun sa mga parang nagkaroon ako ng lalong more physical symptoms nung nagkaroon ako ng hard to breath. Kasi hirap akong huminga noon dahil sa anxiety ko. And then next one is yung chest pain or chest tight. Yung chest tight ko guys, yung parang alam mo yung para kang binuo yung paghinga mo, yung parang nakalak ganon. And then yung chest ko guys, yung chest pain ko yan, nagkaroon ako yan sa unang taon ko noon. And then pag nagkakaroon ako ng panic attack, nararamdaman ko yung chest pain. And then next one is syempre yung heart palpitation guys. Sobrang nakakatakot noong nagkaroon ako ng heart palpitation kasi pag nagpapalpitate ako, syempre tumataas yung blood pressure and then tumataas din yung pulse rate ko. So parang confusing sa ibang doctor pag nagpunta ka sa hospital kasi pag nagkaroon ako ng panic attack, meron akong heart palpitation. And then next one is yung shaking or vibration. Yung shaking guys ng kamay, paa, tuhod, meron siyang parang nagba-vibrate. Yung may mga part ng katawan ko dati na feeling ko nagba-vibrate. And then yung nagsishake ako pagka nagkakaroon ako ng panic attack. And then next one is yung tingling fingers na tinatawag nila. So, yung mga kamay, yung mga daliri ko dati, nagkakaroon ng mga tingling. So, sobrang hirap noon guys kasi pag nagtitingling ako, nagkakaroon na rin ako ng heart palpitation. And then next one guys is yung feeling ko dati, feeling ko nasa worst case scenario ako. Parang feeling ko nasa pinaka dulo na ako ng buhay ko. Ganun ka worse guys yung naramdaman ko nung unang taon ko ng anxiety. And then next one yung feeling ko, feeling very alone ako. Feeling na-trap ako sa isang scene na hindi na ako makakalis. Parang feeling ko ganon. And then feeling ko dati parang yung nag-iisa akong nakakaranas ng ganong mga simptomas kasi wala pa akong kaalam-alam dati guys. And then feeling ko ihinto na yung buhay ko kasi nagkaroon ako ng mga
physical symptoms from anxiety. And then next one is, yun guys, regular panic attack. Yung unang taon ko guys, regular panic attack, naranasan ko yan, yung kumbaga parang everyday nararamdaman ko yung ganon. Continuous yun lagi dati. Ganon yung naramdaman ko. May mga times na na-emergency ako. May mga times na nagpapa-confine ako. Nagpapa-hospital ako. Nagpapa-check ako. Kahit na nagpa-check up ako ng general check-up. And then wala pang 6 na taon. Wala pang 3 months. Gusto kong ulitin ulit. Kasi naging obsessed ako into like going to the hospital often, yung laging pagpunta sa hospital kasi mas parang confident ako pag nagpupunta ako. Ganun ka-worse yung mga physical symptoms ko dati guys. And the next one is yung feeling ko dati nga, yung panic attack ko, feeling ko parang end na ng buhay ko. Ganun yung pakiramdam ko noong nagkakaroon ako ng mga panic attack. Next one is yung ears ko guys. Nagkaroon ako ng ear problem dati kasi that's part of anxiety kasi nagkakaroon ng parang pressure sa tenga. Dati guys nagkaroon ako, actually na-diagnose pa ako dati ng vestibular neuritis pero part pala din siya ng anxiety. Na pagka may mga anxiety kayo, nagkakaroon kayo ng pressure sa tenga, hindi mo alam kung right or left. So yung pag-uugong sa tenga, naranasan ko yan. Actually, paulit-ulit ako dati nagpa-ENT para ma-check kung merong damage yung tenga ko or something. So, that's actually part ng anxiety symptoms. And the next one is yung eye twitching. Yung eye twitching ko, guys, madalas kong maramdaman dati yan. Hindi ko alam na part pala siya ng anxiety. And the next one, yung blurry vision, unable to focus on TV screen. Yung sa akin guys, yung blurry vision ko dahil sa dizziness, nagkaroon ako ng blurry vision for long time. And that's the reason also na nagpapa-check ako ng mata dati. Nabanggit ko sa ibang video ko na nagpapunta ako ng ophthalmologist, I should say, and then optometrist para i-check lang yung mata ko. And then nagpapapalit ako dati ng guys, ng salamin kasi feeling ko may damage yung mata ko, feeling ko mali yung ginawa ng ophthalmologist. Nagkaroon ako ng obsession sa mata na kailangan ko ipa-check kaagad, papalitan yung salamin. Ganon katindi guys yung naramdaman ko dahil sa blurry vision ko. And then one time, may mga times din dati nung bago-bago pa lang ako sa physical symptoms na hindi ako makanood ng TV. Kasi pag nanood ako ng TV, yung TV screen, mahihilo na ako. Ganon katindi. And then parang makukulaps ako. Ganon yung pakiramdam ko. So yung TV dati sa akin, parang enemy ko siya. Na pag tumingin na ako sa TV, sa screen ng phone, sa computer, parang mahihilo na ako na parang matutumpa ako. So yung TV screen sa akin, sobrang parang nakaka-damage ng paningin ko dati. And then, next one is yung difficulty in walking sa bathroom. Actually, guys, dati, hindi ako makapag-CR kahit umihi mag-isa dati. So, may mga times doon nung bago pa lang ako, nagpapasama talaga ako mag-CR. May kasama akong nagsi-CR kasi parang feeling ko matutumba ako dati. So, during the night na nagsi-CR ako, kailangan ko pang may kasama para or gigising. Kasi dati, nung matindi pa yung anxiety ko, may kasama akong natutulog, ganun. So, kailangan ko pang gisingin yung kasama ko para mag-CR or iihi lang sa CR. So, ganun siya katindi, guys. And the next one is yung visual pattern and visual pattern guys, yung ibig sabihin pagka tumitingin ako dati, may mga navivision ako na iba sa side ng mata ko, parang may mga dumadaan, ganon. And then, pag tumingin ako, tumitig ako, may parang iba akong nakikita. Parang may blurry, parang may mga snowflakes na tinatawag. So, dati sa akin dati, feeling ko may damage na yung mata ko. Ganon katindi guys yung impact sa akin ng anxiety dati. And the next one is yung biglang pagkakaroon ng vertigo. To be honest guys, nagkaroon din ako ng dati sa kakapa-check up ko and then nahihilo ako, ganon.
binigyan din ako ng anti-vertigo dati kasi dumaan ako sa ganon, sa sobrang sakit ng ulo. Biglang sasakit yung ulo, biglang magkakaroon ako ng vertigo. So, napagdaanan ko lahat yun guys. Pero simptomas yun sa akin ng anxiety. And then next one is yung dati nahirapan akong pumunta sa salamin kasi feeling ko parang nasa ibang how do you call, yung parang iba yung tingin ko sa sarili ko. Pag tumingin ako sa salamin, parang iba, may parang background sa likod or sa harap na makikita ko muna bago yung sarili ko. Kasi sa vision problem ko dati, nagkaroon ako ng vision problem because of anxiety. So, naramdaman ko talaga yun guys. Ang tingin ko dati pag magsasalamin ako, actually, matagal akong hindi nagsasalamin dati kasi hindi ko rin lang, parang blurry din yung tingin ko sa salamin. So, sobrang hirap nun. And then, next one is yung feeling ko sobrang pagod. Kahit na wala akong ginawa, halimbawa, sobrang pagod na feeling ko the next day, parang feeling ko mangyayari ulit siya sa sobrang pagod. Yun na kailangan kong, na-exhausted ako na kailangan mong matulog, kailangan mong pumikit kasi parang feeling ko pagod. Pagod yung katawan, yung mata, lahat pagod, ganon. And the next one is yung pagkakaroon ng high blood pressure. Yung mga anxiety guys, nagkakaroon sila ng mga high blood pressure. Sa akin, nagkaroon ako ng high blood pressure sometimes sa aking mga panic attack. Pag nagkakaroon ako ng panic attack, meron din akong high blood pressure. So karamihan guys, minsan ako confuse yung doctor kasi sa panic attack, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. So, nireresetahan ako ng doktor ng pagpababa or pag-normalize ng blood pressure. And then next one is yung feeling na you're dying. Ganon. Feeling mo it's the end. Ganon katindi yung impact sa akin ng anxiety. And then next one guys is yung pagkakaroon ko ng irregular menstruation. So during anxiety sa akin, for my first 2 years, nagkakaroon ako ng irregular menstruation kasi naapektuhan siya sa hormones ko. Kasi pag may anxiety ka, naapektuhan yung hormones mo. So nagkakaroon yung iba guys, nagkakaroon ng irregular period pag meron silang mga anxiety. Lalo na pag uma-attack yung anxiety nila. And the next one is yung difficulty, parang hirap sa pagkakaroon ng conversation sa ibang tao. Kasi nagkakaroon ng jaw pain or mga tension dito sa jaw ko dati. Pagka nagsasalita ko dati, parang mautal ako kasi yung jaw ko dati sumasakit. And then pag nagsasalita ako, parang mapapagod. So, parang nagkakaroon ako ng dati ng hirap sa pagkakaroon ng conversation sa ibang tao. So, dati parang natitense ako kasi yung pagsasalita, hindi siya nagiging normal paminsan-minsan kasi nga yung jaw ko parang maglalak, yung jaw ko parang mapapagod or mahihirapan, ganon. And the next one guys is yung ang hirap kong humandle dati ng responsibility. So anything na ginagawa ko dati, ang hirap kasi hindi ako makapokus sa kung ano yung gagawin ko because nakapokus ako sa physical symptoms ng anxiety. Next one guys is wala akong ability to relax, walang ability to calm down, walang parang relax time kasi natatakot ako dati sa nararamdaman kong mga physical symptoms. And then, yung pagkain ko dati, pumayat ako guys nung unang taon ko ng anxiety. And then kahit na ngayon guys, pag umatake rin yung anxiety ko, nag-lose weight din ako. Kasi nga yung focus sa pagkain, yung pagkakain ka and then meron ka mararamdaman, syempre stop ka, mawawalan ka na ng gana. So nagkakaroon ng pagpayat yung mga taong may anxiety. Ganon din sa mga depression at may trauma. Naglo-lose weight sila because of yung intense na fears or extreme fears na nararamdaman ng isang may anxiety or may depression. And then next one, ito yung nakakatakot guys, yung
pag nanumb ng kamay. Yun guys, sobrang takot. Sobrang takot ko yung pag nagnanumb yung mukha, kaliwa, kanan, or yung buong mukha and then yung kamay. Pag nagnumb yun guys, parang feeling ko ma-atake ako. Ganon katindi guys. And then next one is abdominal pain. Yan guys, minsan masakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung bloated, hindi ko alam kung diarrhea, hindi ko alam kung may something wrong na sa stomach ko. Ganon katindi guys. Minsan nagkakaroon ako ng diarrhea without any reason. So, naramdaman ko dati yun guys, kahit na pag natitense din ako at nagkakaroon ako ng anxiety, nagkakaroon din ako ng abdominal pain. And the next one guys is yung morning, ito pinakamasaklap, yung morning anxiety is worse kasi pag gising mo meron ka ng simptomas, feeling mo, yung feeling ko dati pagka morning, umaatake yung anxiety ko. So it's gonna ruin yung day ko pagka nagkaramdam ako ng anxiety sa umaga. Yun yung parang challenging part guys kasi parang yung buong araw mo masisira na dahil sa morning anxiety. And the next one guys is yung constant na pagkakaroon ng takot. Yung nilalabanan ko yung takot. Constant yun guys, dire-diretso dati. Panay takot. Pagtulog, sa umaga, during the day. So, constant na meron akong fears. Hindi siya humihinto, yung fears. So, sobrang saklap nun guys kasi hindi ka rin makapokus sa yung gagawin mo. Kasi, constant yung dire-diretso yung takot. Sobrang affected ang isang may anxiety guys kasi yung fears ng isang may anxiety is extreme siya. Very high, intense talaga. Intense to the point na hindi mo na alam kung paano ka magsusurvive. And the next one guys is walang gana. Walang ganang gawin ang lahat. Lack of motivation. Walang ganang gawin ang anything because nakapokus ako dati sa kung ano yung nararamdaman ko, ano na naman yung mga daragdag na mga physical symptoms, ganon. And then next one is yung extreme na health issues. Yung health issues ko guys dati, may konting nararamdaman ako dati, big deal sa akin yun. Kailangan i-check ko or papa-check up ko, ganon. Ganon katindi. And the next one guys is during the time na nagkaroon ako ng anxiety. Dun rin sa akin na parang force ako into like finding someone na dapat kasama ko na, ganon, kasama ko sa buhay, ganon, kasi parang gusto ko mayroon na akong life partner, ganon, kasi parang natatakot ako na wala akong kasama, ganon katindi yung emotion ko guys, to the point na parang pag wala akong kasama parang takot na ako, ganon. So parang nakafocus ako sa kailangan magkaroon na ako ng kasama sa buhay, ganon. Ganon, para akong pinipersa yung sarili ko na dapat mangyari na yun as soon as possible. Ganon katindi yung emotion ko. And then yung lack of self-esteem. Wala akong confidence sa sarili ko because of yung mga physical symptoms na nararamdaman ko. And then very depressive ako dati sa mga iniisip ko. So, mostly negative, ganun yung nararamdaman ko dati. So, yung mga yun guys na mga naramdaman ko is hindi pa yun lahat. Marami akong pinagdaanan guys, marami akong mga physical symptoms pa na naramdaman. Itong mga to guys na binanggit ko, that's only a few of the thing na naramdaman ko. Pero kung i-explain ko sa inyo guys kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko. Alam ko yung sa iba sa inyo nakakaranas or naranasan na nila, yung iba bago-bago pa lang sa kanilang mga physical symptoms. Pero yung sinishare ko to guys para ma-educate kayo, ma-educate yung mga ibang tao na bago pa lang sa anxiety. This is only like a guide para sa inyong lahat na nanonood. Alam ko yung iba interesado talaga na makinig sa iba kasi gusto rin nilang ma-educate sila. So, for me guys, para magkaroon ng
totally recovery bilang isang anxiety, kailangan mo guys mag-focus sa hindi sa nararamdaman mo, kundi kung paano ka maka-recover. Ang recovery guys, hindi siya 1 to 2 weeks na procedure. It's a long-lasting procedure siya. So, ano siya, kunti-kunti, kumbaga ganon. Hindi siya bukas okay ka na, hindi siya ganun guys. You have to accept na meron kang anxiety, meron kang physical symptoms na epekto yan ng pagkakaroon ng anxiety. So you have to accept, motivate yourself, and then find a way kung paano ka makarecover by accepting and by doing things outside the anxiety. So just live with a normal life na parang walang anxiety, and accept, and kumbaga sa kindergarten, from daycare, kinder, para siyang education din, na you have to take one at a time para ma-achieve mo yung course. Para siyang ganon. So step by step procedure. It's not a quick path, or it's not a quick or easy way na para makarecover ka. So, sa akin guys, yun yung mai-share ko sa inyo. Kasi in reality talaga guys, ang realidad ng isang tunay na may anxiety is yung recovery ang talagang titignan mo doon. Yun talaga ang focus mo. Ang reality ng isang anxiety is talagang magkakaroon ka ng physical symptoms and extreme fears, pero to overcome and to recover is a long process. Pero make it sure na along the way, habang nasa process ka of recovering, make it sure that you focus on what you want to do, kasi huwag ka mag-focus lang doon sa anxiety or physical symptoms mo. Sana nakapulot kayo ng aral guys, and I'll see you guys on my next video.